So hey guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Andito ulit tayo sa another episode ng unboxing and reviews. So this time itong si Xiaomi Pad 6 naman ang ating i-check. So ang SRP pala ng tablet na to is 21,999. So tara check natin. Upon unboxing, ito agad ang ating makikita, ang ating pinaka-tablet. So, mamaya na natin to i-check kung ano yung mga nasa loob nito and at the same time kung anong specs ang nilalaman nito. So, dito sa loob pa mismo ng kanyang box, dito natin makikita yung kanyang mga paperworks. So, sa mga magtataka or sa mga magtatanong kung meron ba siyang kasamang SIM ejector pin or SIM ejector tool, wala po siyang kasama dahil nga hindi na rin siya expandable. Then at the same time, hindi rin po siya nalalagyan ng SIM card. So kung magkano or kung ano mo siyang nabili or kung ilang gig mo siyang nabili, ganun na siya hanggang sa masira. So ganun lang ang pinaka-cons nito para sa akin kasi nga hindi na siya expandable sa sobrang ganda ng specs nito. Then meron din siya kasama na Type-C na cable na fast charging din naman with 33 watts na power adapter na rin siya na talaga namang hindi magpapahuli sa mga nauuso ngayon na charging speed. So, pinaka mababa siguro ngayon sa mga mid-range na smartphone is 33 watts. So, ayun, napakabilis din siyang mag-charge. Di lang natin alam kung ilang oras dahil nga naka 8,840 mAh ang battery nito. So guys, ito na pala yung pinaka-tablet natin. So, samahan nyo ako kung ano yung mga napapaloob dito na bagong specs and mga bagong features na dinagdag ni Xiaomi sa tablet na to. Then dito guys, simulan natin sa kanyang back camera na which is napakaganda ng kanyang camera module. Yan, naka-box siya, napaka-unique tignan and at the same time naka 13 megapixel siya na main camera lens. So, meron tayong mga sample shots niyan mamaya or sample videos kung sakaling gusto nyong makita yung quality niya. And at the same time, yung pinaka kuha ng kanyang back camera. Ganun din sa kanyang front camera, naka 8 megapixel din pala siya. Hindi ko siya nalagay dito, pero naka 8 megapixel yung kanyang front camera. Meron din tayong mga sample shots nun mamaya, check nyo na lang din. Then dito, upon checking, dito natin sa taas makikita yung dalawang sa apat na speaker nito. So dito rin sa baba, yung dalawa rin sa apat na speaker niya. So wala po siyang earphone jack or yung lagayan ng 3.5 mm na earphone jack. So kung gusto niyo mag-earphone na hindi Bluetooth, Type-C po ang gagamitin natin. Then at the same time, ayun nga nabanggit ko rin kanina, wala po siyang lagayan ng SIM card or kahit ng SD card. So, meron pala tong tablet na to na 11 inches with WQHD plus Dolby Vision display na napakaganda. Pag ito nakita nyo sa personal, napakaganda ng quality ng kanyang display na halos parang naka-AMOLED na rin siya, close to AMOLED pero mas maganda pa rin para sa mata ng mga consumer, ng mga clients is yung AMOLED. So, napakaganda rin kasi noon pagkadating sa kanyang movie. Sa mga pag manonood ka ng mga videos, movies. Pero itong Dolby Vision na to, napakaganda rin dahil nga hindi siya masyadong masakit sa mata unlike sa AMOLED na napakalinaw. Then sinamahan pa natin ng 144Hz na refresh rate. So guys, tama yung inyong mga narinig, naka 144Hz siya na refresh rate. So hindi siya naka 120Hz na unlike kay Pad 5 na naunang nalabas kung bago to is naka 120Hz lang and unlike dito naka 144Hz na. Then at the same time meron din siyang dynamic RAM expansion up to 5GB. So pinaka RAM kasi nito guys is yung 8GB RAM hanggang plus 5GB RAM kaya niya na DRE or dynamic RAM expansion. Then meron din tong Snapdragon or ginamitan din to ng Snapdragon 870 na 5G chipset or processor na kung saan nag-upgrade din si Pad 6 dahil nga si Pad 5 is naka 860 lang na Snapdragon. Then meron din siya out of the box na Android 13. So pinaka-latest version ngayon ng Android. So napakaganda at napaka-smooth ng kanyang experience, guys.
Then meron din siyang 8,840 na milliampere battery. So nabanggit ko na yun kanina. Sa sobrang taas ng kanyang battery milliampere, hindi ko alam kung ilang araw ba kayang itagal nito, pero I think isa't kalahating araw kayang-kaya niya. So usually kasi sa mga tablet, 1 day lang talaga yung tinatagal, pero itong gantong kalaking battery milliampere is napakataas. Then at the same time, mabilis din siya mag-charge dahil nga naka 33 watts na rin siya. Then sinamahan pa nito ng 8 GB RAM plus 256 na GB ROM. So 256 na lang siya guys. Kung ma-full mo yan, no choice ka kundi mag-delete or mag-delete dahil nga hindi siya nalalagyan ng SD card na hindi kagaya ng ibang tablet na pwede pang lagyan ng SD card na hanggang 1 TB, usually 512 GB lang yung mga expandable talaga na SD card. So dito, nag-proceed na rin tayo sa kanyang camera. So upon checking dito sa photo niya, kaya niya mag-zoom up to 10 times zoom. So napakalayong zoom ang kaya niyang ibigay na up to 10 times kasi usually sa mga ibang tablet na nakikita ko, up to 5 times lang or either up to 4 times lang nga yung iba. So ito, chinek ko yung up to 10 times zoom niya. So napakagandang quality pa rin. Hindi siya nagpipixelated guys. Nakikita niyo yung kamay ko. Yan, may guhit-guhit. Usually pagka ganyan 10 times zoom, mga ano na yun pixelated na. So dito chinek ko na rin yung kanyang settings or sa kanyang resolution. Dito ko napagtanto guys na kaya pala nitong tablet na to ng 1080p at up to 60 fps. So pwede siya 30, pwede rin siyang 60. So mas magandang gamitin mo dyan is yung 60 frames per second para mas smooth. So doon ako nabigla kasi nga sa tablet na ganito, meron na siyang 1080p at 60 fps na dating sa Pad 5 na wala. Up to 1080p, 30 fps lang yung kaya ng Pad 5 dati. So dito mamaya meron din tayong sample video kung gaano ka-smooth yung kanyang rear camera gamit yung 1080p at 60 fps. So dito pa lang makikita na natin yung pinaka-quality or yung pinakaganda ng tablet na to pagdating sa kanyang camera. So dito guys, upon checking sa kanyang video feature, meron lang siyang up to 6 times na zoom. So hindi niya kaya guys yung 10 times zoom na nagagawa nung sa photo. So I think hindi na talaga sinagad ni Xiaomi dahil nga sobrang magpipixelated siguro yon. Or siguradong magpipixelated yon pag 10 times zoom pa nila. Then ito guys yung sample ng kanyang 1080p at 60 fps. So dito sa video na to, makikita nyo naglalakad ako. Pero parang hindi ako naglalakad dahil nga sobrang smooth niya. Then at the same time, zinuzoom ko siya kung malinaw pa rin ba kapag naka 6 times zoom siya. Pero kayo na lang din ang humusga kung malinaw pa rin ba. Pero para sa akin kasi hindi na masyadong nababasa yung mga words pagdating sa 6 times zoom. Siguro dahil nga tablet lang naman to at hindi talaga pinagpokusan yung camera. I think ang pinagpokusan talaga dito ni Xiaomi is yung kanyang screen size, yung battery, then yung kanyang processor na in-upgrade to 870 na Snapdragon. Pero para sa akin, good thing kasi nga napakaganda pa rin naman yung binibigay na quality ng back camera nito. Then at the same time, ito yung mga sample shots niya. Yan. Para sa akin, okay naman siya. Para sa 13 megapixel, hindi siya ganun kalinaw, hindi rin siya ganun ka-sharp, and hindi rin siya ganun kaganda. Pero normal naman dahil nga tablet siya na with 13 megapixel na camera. So ito naman guys yung kanyang front selfie camera na 1080p at 30 fps ang kaya naman ibigay. Di kagaya nung sa back camera niya, kaya up to 60 fps. So ito guys, naka wide angle siya. Para sa akin, napakaganda na nung camera na ginamit dito sa harap. Dahil nga hindi siya ganun ka saturated, hindi siya ganun kalinaw. Sakto lang yung kulay niya and at the same time, napakalinaw nung pinakakuha niya. Lalo na pag nakatutok yung sa subject. So ito yung front camera niya. Naka wide angle siya guys, naka automatic wide angle. Kaya mapapansin nyo, napakalawak nung kaya niyang kuhaan. Then guys, maraming salamat sa panonood and kung umabot kayo sa part ng video na to, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong ma-unbox na smartphone and tablet. Then at the same time, mas magandang quality ang may bibigay namin sa inyo
or maibibigay ko sa inyo pagdating ng panahon. Then, thank you guys for watching at sana marami kayong natutunan. Then overall, bibigyan ko ng 10 puntos over 10 itong Xiaomi Pad 6 na bagong labas. So, thank you guys.